maraming nagrereklamo sa social media dahil nga maraming palpak dun sa sistema kung gaano masunurin lahat ng mga motorista, guys. Except dun sa naka PCX dun sa dulo po, bakit? Hi guys, welcome back to another video. Today is Friday, May 30. Time check 7:03 and this is the 5th day ng NCAP. So, kamusta nga ba guys? Kamusta kayo? Kamusta tayo after 5 days of NCAP? Sa mga nadadaan dyan sa EDSA, sa Commonwealth, C5, how are you guys holding up? Today, ang ruta natin papunta ulit ng Commonwealth. Kagabi lang, may nabalitaan ako na operation ng MMDA regarding sa mga vendor dun sa Commonwealth. Yung side na marami nagbebenta, maraming bangketa, halos naging palengke na siya. I'm not sure kung clearing operation or parang winarningan lang sila na wag silang mag-occupy ng space sa kalsada. Kasi most of the time, ina-occupy nila yung PUV lane hanggang sumabot sila sa motorcycle lane eh. So, matadaanan natin yun mamaya. Let's check kung okay na, kasi isa yon sa mga reason kung bakit ang dami reklamo sa Commonwealth, kasi nga obstruction sila sa linya. Ang nangyayari, umiiwas tayo na mga motorista sa kanila kasi kabado tayo na pag na-picture tayo ng CCTV na wala tayo sa linya, eh baka ma-violation tayo, matikitan tayo. So let's see paano mangyayari. So yun nga, usapang NCAP, let's go. Meron pa din, nasa bike lane nga lang. Ayun o, andyan pa rin sila. Oh, sakop pa rin talaga nila. Galing. Alright guys, usapang NCAP tayo. NCAP stands for No Contact Apprehension Policy. Hindi na kailangan ng enforcer na parahin ka at tikitan ka. No contact sa pamamagitan ng CCTV. Ang kanilang mahiwagang HD CCTV cameras. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang NCAP po ay na-introduce sa atin noong 2022. Tumagal lang siya ng 1 month. Nagkaroon na siya ng restraining order from the Supreme Court dahil nga maraming palpak dun sa sistema noong 2022. So maraming nag-report, maraming nag-petition na ipatanggal ang NCAP. Ngayon na naibalik na yung NCAP ulit, na-lift na ng Supreme Court yung temporary restraining order nila sa NCAP ng MMDA. Labas dito guys yung yung mga LGU. Ang nilift nila is yung sa MMDA, yung pang major roads, major highways. Ngayon sa ikalimang araw ng NCAP ulit, maraming nagrereklamo sa social media. Kung di pa kayo updated, maraming nagko-comments, maraming mga nagrereklamo talaga dahil maraming kabado sa NCAP. Maraming takot na maulit yung year 2022 na NCAP na kung saan ang daming false violation. Ewan ko lang, ang tawag ko kasi doon false violation, yung mga violation na hindi mo naman talaga ginawa or hindi mo naman gusto talagang gawin. For example, nasa motorcycle lane tayo at merong obstruction or may mga nakaharang. So, ang mangyari, lalabas tayo sa lane natin para iwasan yung obstruction. Dahil doon sa pag-iwas natin sa obstruction, napicturean tayo ng CCTV na wala tayo sa linya natin. Therefore, nagkakaroon tayo ng violation. So, sino ba naman may gusto nung umiwas lang tayo and then napasama pa tayo, di ba? Another example, yung mga emergency vehicles tulad ng ambulance, tapos nasa heavy traffic or nasa major highway siya and sobrang traffic. Ang nangyari noong 2022 daw, maraming nagbigay para dun sa mga emergency vehicles natin. Pinadaan nila, lumabas sila sa linya nila para lang makadaan yung ambulance. Ang nangyari, sila pa ulit yung napasama dahil lumabas sila sa linya nila para lang pagbigyan yung ambulance. Naka-receive sila ng love letter na tinatawag from MMDA. So yun yung mga example na kinababahala ng karamihan sa ating mga motorista. Kaya kung mababasa nyo, kung nagbabasa kayo ng mga comments sa mga bawat post ng mga balita sa online, makikita nyo yung samot-saring opinion ng mga motorista as well as yung mga four wheels. So yun yung unang reason bakit maraming may ayaw sa NCAP ngayon.
is yung 2022 happenings. Ang sumunod na rason is yung pag-contest. Like sige, sabihin natin na hindi natin ginawa yung violation or false violation at meron tayong option na mag-contest sa online. Ang kinakatakot ng karamihan nga is yung pag-appeal dun sa ating violation na hindi naman natin ginawa. So yun yung kung baga yung hassle na hindi mo alam na may violation ka na pala, and then magkakaroon ka na lang bigla ng papadalan ka na lang bigla ng letter na meron ka ng violation, and hindi pa alam ng karamihan na pwede tayong mag-appeal online. Hindi kasi yun yung main reason kung bakit ayaw nila nung NCAP. Kahit pa meron niyang option na mag-appeal, is yung hassle talaga na binibigay nito. Kumbaga hindi malinaw sa ating mga motorista ngayon kung ano yung magiging NCAP talaga. Parang kailangan lahat ng tao ng briefing eh. Syempre minumulto pa rin tayo ng 2022 NCAP. Tulad nito, tingnan nyo road markings. Yan yung pangatlong reason. Yan yung pangatlong reason kung bakit ayaw ng karamihan sa NCAP. Yes, hindi pa ready yung highways natin, yung mga road markings natin, yung mga traffic signage natin. Kulang-kulang, burado yung mga road markings. Hindi pa ready yung highways o yung kalsada ng Pinas sa NCAP. And yan yung pangatlong reason kung bakit gusto talaga nating ipa-hold muna ulit yung NCAP. Isa ako sa mga tao na yon, 50-50 when it comes to NCAP, guys. Kasi hindi naman masama yung intention ng NCAP para sa akin. In the long run, feeling ko maganda siya. Pero hindi kasi siya na-implement ng maayos. Karamihan sa atin, di ba, na-feel nyo ba yun? Na parang pilit talaga yung NCAP. Napilitan siyang i-implement, napilitan tayong sundin siya. Tulad ngayon, kung makikita nyo, marami namang sumusunod. Di ba? Nakaka-surprise lang na maraming sumusunod. Pero pagdating nyo sa online, maraming hindi sangayon. Maraming nagre-reklamo. Pero pag andito na tayo sa kalsada, tingnan nyo kung gaano masunurin lahat ng mga motorista, guys. Except dun sa naka-PCX dun sa dulo po, diba? Ayun no, ang dami pa rin lumalabas sa linya. Pero anyway, ayun nga, kaya naman nating sumunod eh. Ayun no, kaya namang sumunod ng majority sa atin. Ang maganda lang sana is yung mabilis na action dun sa mga katanungan natin, dun sa mga hindi malinaw sa atin when it comes to NCAP. Parang dapat priority yun ng MMDA na ma-briefing tayo, ma-briefing ang bawat isa sa atin na kung ano yung mga proseso pagdating sa NCAP. Kasi tingnan nyo guys, oh, ang aliwalas lang na makita yung mga motorcycle riders na may sariling area lang. Hindi sila pakalat-kalat dun sa mga ibang linya, 'di ba? Parang napaka-aliwalas lang tignan. Na hindi natin may imagine na kaya pala, na pwede palang ganito, na clear yung mga PUV lanes para lang talaga sa mga bus, sa mga jeep. Yung bike lanes para lang talaga sa mga bike, unless shallow lane siya. Pero 'di ba? Parang ang ganda niyang ano eh. Ang ganda ng NCAP. Para sa akin, NCAP is a good practice pagdating sa discipline. Pero syempre guys, ang discipline kasi, when nobody is looking, ginagawa pa rin natin yung tama. Kasi kung isipin nyo guys, kaya lang naman tayo sumusunod doon sa mga highway na ano, Commonwealth EDSA sa C5. Dahil may nakatingin sa atin. Merong camera na maninikit sa atin, 'di ba? So sana ma-adapt din natin yung discipline na kapag may camera, ganun din sana tayo sa mga roads na walang camera, 'di ba? Pero sabi ko nga, it's a good practice. So far, ang nakikita kong benefit dito, personal benefit, is yung matipid na motor. Tingnan nyo guys, 44 kilometers per liter sa city riding ha. Although hindi naman siya heavy traffic, pero kung isipin nyo, 44 kilometers per liter sa ADV 160 natin, kala ko hindi natataas ng 40 yan eh. Dahil nga, kung napanood nyo yung mga previous vlogs natin, 38, 37 kilometers per liter yung city riding natin. Tapos after ma-implement na itong NCAP, sumunod tayo dun sa speed limit na 60 madalas dyan sa mga major roads. Ito na dyan, speed limit. Pag sinunod mo yan, talagang titipid yung fuel consumption natin eh. 5 days pa lang nakalipas. So marami pang mangyayari dito. Nga pala guys, may paglilinaw na nga pala ang MMDA pagdating dun sa mga ambulance na dapat pagbigyan natin sa kalsada. Nilinaw na nila na hindi ka matitikitan ng
NCAP, ng mga CCTV, as long as ma-analyze nila na umalis ka sa linya mo kasi nagbibigay ka ng daan para sa ambulance or para sa mga emergency vehicles natin tulad ng mga bumbero, hindi daw tayo matitikitan. So yun, may mga, at least may mga ganun ng paglilinaw ang MMDA. So isa pa palang note, yung mga stoplights na walang counter, parang lagi kang kabado na kumakita nyo kanina, green light pa, nakapasok na tayo sa yellow box, tapos biglang nag-orange yung stoplight. Parang lagi kang kabado kung na baka abutan ka ng red light or ng orange. Pagdating kasi sa NCAP, beating the red light yun, diba? So mas maganda sana yung may mga counter na stoplights, kahit dito lang sana sa mga major na highways, para hindi tayo laging kabado at alam natin kung kailan tayo magbabagal. Yun yung mga kinakatakot natin. And sana, yung nagre-review ng mga footage natin, yung mga violation natin, yung mga natag sa atin as violation, i-review pa daw nila. I-review daw nilang maigi muna. Dadaan pa yan sa mga proseso, manual checking, kung legit ba na nag-violate tayo ng traffic law. Siyempre, i-analyze nilang maigi yan. So, yung sinasabi nilang i-analyze nila ng maigi, sana naman totoo yun. Kumbaga, dadaan sa tamang proseso, sa mahigpit na proseso, bago sila mag-tag ng violation. Bago tayo padadalhan ng love letter nila, kailangan sigurado sila na tama yung huli sa atin, tama yung violation natin, di ba? Yun lang naman, kung maayos yun, kung maayos yung mga bagay na yan, I think NCAP is a good practice talaga. Good start talaga yan kung sakali in the long run, kung maayos lang talaga yung implementation. Kasi syempre, hindi ka naman magkakaroon ng violation kung sumusunod ka sa kalsada, di ba? Kung sumusunod ka sa traffic rules, hindi ka magkakaroon ng violation, hindi ka kakabahan na makatanggap ng love letter. So yun lang guys, yun lang naman masasabi ko sa NCAP. Reminder na lang sa ating lahat na be aware, be fully aware kapag nagda-drive tayo sa kalsada, para na makaiwas tayo sa mga accidents dahil sa mga pasaway na riders or ng mga four wheels na drivers, 'di ba? So sana guys, fully aware lang tayo sa kalsada. Focus lang sa goal. So sa mga umabot sa punto ng video na to, guys, ano masasabi nyo sa NCAP? Comment down below nga. Gusto ko rin marinig yung opinions nyo, kasi yung mga sinabi ko throughout this video, mga opinion ko lang din syempre. So yun, comment down below. Gusto ko malaman kung agree ba kayo sa NCAP or hindi. And again, thank you so much for your time. Thank you so much sa panonood. Again, this is Carl MK. Ride safe sa inyo palagi.